Huwag mo lang basta gisahin yung sardinas mo. Pwede mong gawin to, napakasarap at nag-level up talaga yung lasa niya. Kung meron kang sardinas dyan sa bahay nyo at samahan mo na rin ng 2 itlog, sobrang daling gawin nito. Nagustuhan din to ng partner ko at syempre ako na rin kasi iba talaga yung lasa niya. Hindi mo masyado naralasahan yung sardinas, kaya samahan nyo ako magluto. Ituturo ko sa inyo kung paano. Painitin ng kawali, lagyan ng mantika at saka mag-isa ka na ng sibuyas. After 15 seconds, ilagay mo na rin yung kamatis. Ito yung ingredients na napaka-importante sa recipe na to. At syempre, gisahin mo lang din yan. At ang pinaka-importante sa part na to, kailangan mong pisil-pisilin yan. Pisa-pisain mo para kumatas at lumabas yung kanyang tubig. At pag nagisa na yung kamatis, syempre ilunod mo na rin yung sardinas. So dito, gisahin mo lang yung sardinas. 1 piraso lang pala yung nilagay ko kasi marami naman yung kamatis. Yung kamatis naman, 2 piraso, ginayat ko lang ng pahaba, pa ganyan. So ngayon, ang goal natin dito is ma-mix siya ng maayos. Mahalo talaga siya, kagaya nito. Magiging ganyan na siya. Ang gagawin natin dyan is yung lata ng sardinas, lalagyan mo lang ng tubig. Huwag mong punuin, kalahati lang. At pag nakahalo na yan, mix mo lang. So ang gagawin mo dyan, pakuluin mo lang yan. Habang pinapakulo mo, pwede mo na yan timplahan. So ang timpla ko naman dito, simple lang kasi since yung sardinas may lasa na, nilagyan ko lang ho yan ng konting asin, tsaka konting paminta. At syempre kung mayroon kayong oyster sauce dyan sa bahay nyo, no, lagyan nyo na rin. Kung wala naman, okay lang. Optional lang ho yan. And pwede mo na ho yung hihalo. Ayan, halu-haluin mo lang yan. At syempre, kung hindi ka pa kontento sa kamatis mo, pisil-pisilin mo pa yan hanggang sa totally talaga siya na talagang ma-flatten talaga, no? At dito sa part na to, after mo ma-mix, lagyan mo na ng itlog. Ayan. So, itong ginamit ko rito, 2 itlog yan. At syempre, kung may mga butil-butil na iwan na tira, tanggalin mo na yon, ha? Kasi hindi nakakain yun. Sa part na to, syempre, hahaluin na natin yung itlog. But dito naman ay hininaan ko na yung apoy. So, mahinang-mahina na talaga yan para hindi ka agad mamuo yung itlog or maluto. So, kailangan muna ma-mix yung itlog sa buong sardinas bago tumigas para mag-mix talaga ng maayos. So, ganyan yung pagkahalo niya. Dahan-dahan lang din. Unang-una, para hindi matapon. Sayang naman, no? At pangalawa, syempre, para mas maayos yung pagkahalo niya. Pag dumating na sa punto na ganito, ayan, pakita ko muna yung apoy, ganyan lang kahina. So, pag ganito na, pwede na to, goods na to, pwede na tong hanguin, ayan. And pwede na rin niyang kainin. So, ito na nga yung final output niya. Napakalambot ho niyan, fluffy, at masasabi ko talaga napakabango niya. Kaya pwede nyo subukan sa bahay nyo. Kung napanood nyo to ngayon, meron ka sardinas, kamatis at itlog dyan. Pwede mo tong gawin ngayon. At after ko nga niyan mahaon, nilagyan ko pa ng topping sa taas, pampabango, sibuyas, dahon. Ayan, so optional lang din naman yan. Kung wala kang ganyan, okay lang, no? At syempre, pinakita ko na yan sa aking bossing. Bossing! Natutuwa ako kasi gustong-gusto niya itong recipe na to. Ilang beses ko na rin itong niluto and every time na sinasuggest ko ito yung ulamin namin, sasang-ayon talaga siya kasi gustong-gusto niya rin to. So, hindi naman siya mahilig sa sardinas pero pag ganito daw yung pagkagawa, walang problema, no? Nauubos at nauubos talaga. Kung meron ka rin dyan mga kasamahan sa bahay na hindi mahilig mag sardinas, try mo rin to. Subukan mo rin. Patikim mo sa kanila. For sure, magugustuhan na nila yung sardinas pag ganito yung pagkagawa. Siyempre, meron talaga mga taong ganyan na hindi talaga trip yung lasa or amoy ng sardinas at di ko lang din maintindihan kung bakit. Kaya ito na nga, tinestingan na natin yung partner dito. Pero siyempre, as usual, no, gustong-gusto na talaga yung lasa na to. Kaya hindi na bago sa akin na nasasarapan talaga siya rito. At siyempre, ako na rin, kahit ako yung nagluto, talagang takam na takam ako. Kaya binigwasan ko na yan, mga par, no? And diretso kain na sa bibig natin. Hindi ko lang alam kung bakit masarap siya, nag-iiba yung lasa. Siguro sa itlog or sa kamatis. At syempre, sa mga nanonood ngayon, kung natakam ka sa niluto ko, subukan nyo na rin. Importante lang dito, kamatis, itlog at sardinas. Yun na yun. At kung wala naman, syempre, napanood mo to ng gabi, gusto mong kumain, pancit canton na lang muna. Wala tayong magagawa eh. O, sige na. Bye!